Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Donsul, Sorsogon upang kapanayamin yung pong anak ni Tatay Danilo. Wala pong iba kundi si Elizabeth. At atin po kumustahin yung kanyang kalagayan. Alamin din po ang kanyang nais. Alamin po din natin kung ano yung kanyang saloobin patungkol sa pangyayari na syempre alam nyo sa buhay natin, syempre, masarap yung nagbo-voice out para maramdaman natin yung tunay na ikangay tinatawag na damdamin ng bawat isa. So sa oras na ito, samahan nyo po ako para po atin pong kapanayamin si Elizabeth, yung anak na panganay ni Tatay Danilo Fernandez. At salamat po at nabigyan po tayo ng opportunity para po ako ay mapaunlakan upang siya po ay ating makausap mga kalingap. Tara po, samahan niyo po ako upang atin pong kausapin. Tara po, ayan. Yan, isang mapagpalang gabi sa'yo. Kumusta? Oh, alas na niya. Kumusta naman yung kuan mo, yung buhay mo ngayon bilang isang ate? Paano mo may i-describe sa ating mga viewer? Actually, sa totoo lang, may point din naman yung kapatid. So, yun ay part na rin siguro para magising din kayo na magkapatid na ang purpose ni, ano pangalan ito? Ni Pingil is ma-voice out na yung damdamin niya para maipakitaan niya sa inyo na kung siya nga, mahal niya ang papa niya, how much more na ikaw na ate na tumatayong magulang. Di ba? So, the reason why kung bakit na isasabi niya yung kanyang damdamin, siguro yung saloobin niya, hanga nga ako sa kanya kasi siya ay napaka-advance ng pag-iisip niya. Advance pa po sa akin. Kaya sa kanya. At maganda yun kasi sinasabi niya yung totoo. Kasi sabi nga ng iba, the truth will set us free. Di ba? So ano ngayon ang masasabi mo sa pangyayaring ito? Bago ba pumalaw ang papa mo, mayroon ka bang nabanggit na bagay na ikinatwa ng iyong harap? Wala naman po ako. Nag-usap naman po kami sa video call. Okay naman. Pero sabi niya po sa akin, kailan ba kayo uwi? Sabi niya lang talaga sa akin, yung ama ko gusto ko makita. Kailan ka uwi? Kung hindi ko pa po alam pa. At ano po, wala nga pera pa masahe. Wala naman sa tibo. Tapos neto lang, hindi ko naman po ano na kung saan ko na confine siya sa akin. Hindi po. Gusto ko nga po kay Peña, sabi ko, pag umuwi ako, ako naman papatay mo lang. Kaso yun po yung nangyari. Nakasahan na ganun po papatay. Gagawin siya. Gagawin niya lang ako. Hindi ko na expect yun. Talaga, kaya masakit din po talaga. Without natin sa isa. Actually, hindi na lugi yun kasi 80 years old na. Sabi naman po doon, kapag inoperahan mo po, hindi naman talaga makakayanan. Tapos may po yung So ano ang bagay na natutunan mo sa pangyayari sa buhay ni papa mo? yung ano po, yung lagaya po niya ng takot pa. Ano po, yung pag-aalaga sa magulang. Na kahit ano po yung mangyari, nasa malayo po, huwag iiwan talaga. Kaya ako nagsisisi po ako sobrang siya. Ganito, kung saan yung ganyan na siya sa kanya. Naiiyak po ko kila Kuya Pat sa inyo po na nakita niyo po kami. Di ka kung saan yung ganyan na si Papa. Sobrang naiiyak, parang wala akong mukha na ganun na si Papa. Actually, okay lang yun kasi magkapatid naman kayo. At the same time, sa loobin niya yun. Pero Kumbag- kasi tingin po yung Kumbaga mayroong konting negligence lang, which is maaayos naman yun kasi magkapatid kayo. Ang mahalaga siguro kung mayroong ka bang nabanggit bago namatay ang papa mo na naging daan para naging maluwag yung damdamin ng papa mo. ano po na sorry po ako sa kanya, tapos nung hindi po ako sa kahit pa sabi ko, andito na ako pa, tapos binati niya ako, tapos pumunta siya, tapos dumilat po siya, tapos pa, tapos ipinugulong ako siya, sorry,
mahalaga na i-push out mo yung damdamin mo. At siyempre, pinaliwanag mo. Ang mahalaga na ipaliwanag mo yung saloobin mo. At siyempre, hindi natin ini-expect kasi dumating sa point na pagdating yun doon, parang inintay lang kayo. Sabi ko pa naman sa kanya, ilalagaan ko pa siya yung pati. Marahil yun ang itinakda ng Diyos na oras. Kasi may mga nabanggit pa tungkol sa Bible na ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Marahil itinakda na ng Diyos yan, niloob lang ng Diyos na pahabain ang buhay ni tatay mo para mag-reconciliation kayo magkakapatid. At the same time, magkaroon kayo ng forgive each other. Na makalimutan yung sama ng loob sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-reconciliate nyo. At kayo babalik sa inyong lugar na nandun baon-baon ninyong pagmamahal bilang magkakapatid. Diba? At normal yun kasi tayo lahat naman hindi perfect, may kakamali naman tayo eh. So normal yun, pero at least ang mahalaga dito kasi yung tinatawag na marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali. Diba? Hindi nakakahiya yung tumanggap ng pagkakamali. Yan ay bagkus ipagmalaki mo kasi tinanggap mo yung kamalian na hindi naman ito nagiging kayaya kasi kundi ito yung pagbibigkas lang, pagsasaloob lang na ikaw ay isang matapang. Dinideclare mo lang sa sarili mo na sa kabila ng pangyayari sa buhay ay naging matapang ka sa pagharap sa katotohanan, pag-amin na nagkamali tayo. Diba? So salamat naman na nabigyan mo ko ng pagkakataon. So anong masasabi mo sa mga katulad ninyo na maagang nagsipag-asawa at the same time, paano mo may advice ang mga kabataan na nag-a-arise ngayon na maaga pa nagbo-boyfriend na anong maibibigay mong warning or advice sa kanila? Sa ano po, mahirap po talaga mag-asawa po ng maaga. Talaga. Mga magulang po dati nasabi sa akin. Kaya galit na galit po sila sa akin na boyfriend na ako ngayon. Alam ko na po. Pagkaya sa kapatid ko po, sinasabihan ko ayaw na ganyan. Habang maaga pa, mag-isip-isip po siya. Sa mga kabataan po na katulad ko po, na nagpaano pa lang po na mag-boyfriend. Hindi naman po masama po mag-boyfriend. Pag-aaral po, yung po yung importante. Talagang pag-aaral ito. Ako po, di po na hanggang grade 10 lang po ako kaya. Ay mas mataas pa nga pinag-aralan mo sa akin eh. Ako grade 2 lang. So, sabi naman po nila naman po na ano sa edukasyon. Totoo yun. Dahil depende naman po yun sa kung ano yung magiging ano po sa buhay. Kung madiskarte ka po na tao, Oo, yayaman ka. Totoo yun. aralan, madiskarte. Yan, tama. Maging positive lang tayo Opo, palagi. positive lang po pala. Yan ang pinakamahalaga sa buhay. So paano mo naman maisasabi sa katulad ni Becca na nag-asawa? Hindi mo ba siya na-warningan that time nung ikaw ay nag-asawa ng maaga? Hindi mo siya na-advise before? Hindi pa po kasi parang sisimula pa lang po ako na, pero ngayon hindi pa po kasi wala pa naman po siya ng po boyfriend. Good time nun. Wala po. Pero ngayon po nagkaanak na rin ako, alam ko talagang pakiramdam, tapos ganyan naman po siya, nakikita ko sa personal. Yung lalaki, nakakainis po. May alam ko po yung pakiramdam ng mga magulang ko na naiinis po sa akin na ganda yung lalaki mo, ganda yung boyfriend mo, walang pakinabang. Alam ko na po, kahit pinagsasabihan ko po siya maya na baguhin niya pa yung buhay niya kasi mga bata pa po talaga siya. Pero ang nakita ko naman na sincere yung lalaki. Sincere siya sa paghingi ng tawad. Kanina po, may napansin na po ako sa kanya. Ha? Parang hindi ko po kasi nakainom. Kayo? Tsaka hindi po maganda po talaga yung ano ko. Sinasabihan ko na po siya kami dalawa ni Pinyen. Habang maaga pa, kami po ng mga kamag-anak na ni tita ko, ni tito, o yun po, sinasabihan niya po siya. Mag-isip-isip. Ako bata pa nga rin talaga po. 20 ano. Pero alam mo, hindi natin siya pwede i-judge dahil sa ginagawa niya. Pero kasi dito mahirap kasi natin siyang i-judge. Unang-una sa mga sinasabi niya naman kanina, comes from his heart at talagang galing sa puso niya yung paghingi niya ng tawad. Although hindi na nga maririnig ng kanyang
kay Tatay Danilo. Pero ang nakita ko dito factor kasi natuto siyang humingi ng tawad kay Pinyel. Which is napakahirap humingi ng tawad sa napakaraming tao. Kasi isang bagay na nakakaya yun. Pero kung ikaw ay tapat sa sarili mo, yung pag-amin hindi yung nakakaya. Bagkus ito'y katapangan na umamin ka nagkakamali ka. Diba? So wag natin i-judge si, ano pangalan nun? Rebecca po. Hindi yung isa. Ay, si Angelo. Oo, wag natin siyang i-judge. Bagkus unawain na lang natin. So nangako naman siya, tingnan natin. So kapag yung pangako niya hindi niya tinupad, tsaka natin siya i-judge. Pero as long na hindi pa naman nangyayari, kasi unfair naman sa iyong bayaw kung titingnan mo siya sa kanyang pagkatao na parang walang pagsisikap, pero deep inside sa kanyang puso, nagsisikap siya. Hindi natin alam yun. Diba? Para nadala ka lang ng emotion. So dapat maging ano tayo, level para hindi tayo makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Diba? So Elizabeth, ngayon na nangyari na ito, hindi naman natin na pwedeng ibalik yung pangyayari. Ano ang masasabi mo? Wala naman po kasi nakaano naman ako sa bagay pinye. Sa mga ano po, sa mga kay na kanila po na lang po pala din nasabi na marami. Pero salamat na lang kasi alam mo si Pinyel, napakalawak ng pangunawa niya sa inyo na magkapatid. Sa kabila lang siya yung nasa middle, pero ang mindset niya napaka-positive at napaka-advanced. So saludo ko sa kanyang kabaitan. Kaya nakakatuwa. Paano, maraming salamat sa opportunity na binigyan mo ako ng pagkakataon. Meron pa naman akong konti dito, kahit alam mo maliit ito, pero makakatulong ito. Para sa pang dagdag masila. Blessing yan. At yan ay papasalamat ako, may mga sponsor naman ako na kaya kung ako'y may pagkakataon na magbigay kahit na maliit, makapagbibigay naman ako. Sana makatulong yan kahit na maliit na bagay. Although 200 lang yan, pero pagpasensyahan mo na Thank you. Siyempre maraming salamat sa opportunity nito. Salamat sa sponsor. Yan. Ibanggit mo na lang si Ma'am Scarlett. Sa viewers po, sa mga sponsor po, sa lahat po, sa mga ano nyo po itong ano po? Brother Paas. Brother Paas po. Oo. Salamat Elizabeth. I hope na ito yung simula ng inyong pagtitinginan, hindi lamang magkapatid kundi magkaibigan, hindi lamang magkaibigan kundi magmahalan bilang magkadugo. Kaya opportunity ito, alam mo, napakagandang opportunity ito. Magkikita-kita kayo, di siyempre maghiwalay man kayo, wala na yung sama ng loob, wala na yung hinanakit kasi na-voice out na. So better na siguro bukas magyakapan na lang kayo magkapatid at saying each other ng opinion mo, opinion niya, opinion ng isa, i-voice out nyo lahat para lumuwag yung damdamin mo. So go, let us pray. Pray tayo. Amang sumasalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, aking pundalangin sa buhay ni Elizabeth. I-bless mo siya, open her spiritual understanding, spiritual heart, spiritual mind, upang ganap niyang maunawaan ang kahalagahan na may nagkaharing Diyos sa kanyang puso. Dalangin kong i-bless mo ang kanyang pamilya sa pangunguna ng kanyang asawa, Panginoon. Pagpalain mo rin ang kanyang mga anak, ilayo mo sa anumang sakit karamdaman upang maging daan ng tagumpay nilang mag-asawa. Salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw pong maitaas maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Elizabeth, sa opportunity na binigyan mo ko ng pagkakataon na magkausap tayo. God bless you. Salamat. Kamay naman. God bless. Yan mga Ingap, maraming salamat po kasi nabigyan po tayo ng pagkakataon na makausap po si Elizabeth. Shout out po kay Ate Marilyn Salcedo, El Magalo, Tita London, Beskikin, Kamanang Quality TV. Shout out din po kay Ate Estrelita Prat. Salamat po sa inyo at nakakuha po ko ng nakapagbigay po tayo ng ayuda dito sa magkapatid na namatayan.
Sana po, huwag po kayo magsawang tumulong, huwag din po kayo magsawa sa hindi pag-skip ng ad. Salamat sa hindi nag-i-skip ng ad. Salamat po sa mga nag-share at nagla-like. Mabuhay po kayo. Huwag po natin kalimutan, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap. Marami po salamat. God richly bless you all. Jesus loves you. Bye-bye.